And hello guys, this is Alvin Richards and tara na sa BDO for special offers from March 17 to April 25, and also promos will be available in BDO Unibank and BDO Network Bank branches in Davao. And don't forget on April 26 to drop by sa BDO's Fiesta at the Atrium at SM Lanang Premier for games and prizes starting 10 a.m. And also, I can't wait to see all of you sa Davao SMX Convention Center also on April 26 at 3 p.m. Kaya sa mga ka-BDO nating Davaoeños, see you po dyan and ingat kayo. Panay papansin nga ba si Catherine kay Daniel Padilla? Bag na gamit ni Catherine Bernardo na pinost sa social media, bigay daw sa kanya ni Daniel. Super duper my favorite. Ito sa akin ni DJ for my birthday last year. Mukhang walang makaka-move on sa 11 years na relasyon. Hello Kathleen fans! So narinig din yung mga kasamira sa panay daw papansin si Ma'am Catherine kay Sir DJ dahil piniflex nga niyan yung bag na binigay sa kanya. And pero huwag mo na yan, itatakal mo natin tong update kay Sir Alden. So nga no, magkakaroon na siya ng event dito bukas sa Davao sa SMX sa BDO's Fiesta. BDO pala ito sa dito sa SM Lanang dito sa Davao po. Start nila 10 AM pero yung parang start ng fiesta. Pero yung sila Sir Alden mismo ay 3 PM yung kanilang appearance dito, no. See you daw dito sa SM Lanang sa Davao, mga kasambreros. So pag malapit kayo sa Davao, comment po kayo mga kasambreros, no, or makakapunta kayo. And then ito next title natin si Sir Alden. Parang hindi ko alam kung saan to. Marami ang nagtataka kung saan itong lugar na kanyang pinuntahan. Parang somewhere in, hindi naman siya Batanes, no? Kasi yung niya dito, sabi niya ito soon. Ano kaya yung soon na sinasabi niya? May parang misteryo itong pinost ni Pops Alden, mga kasambreros, kasi may sasabi siyang soon tapos nakabike siya. Hindi ko mapag-connect kung saan yung baka gusto niya puntahan soon or magbakasyon dito, parang ganon, no. Medyo misteryo itong kanyang post, mga kasambreros. So nag-bike siya, ang lupit, no. Yung kanyang bike ay all-in-one, merong locator or indicator na kung anong layo na niya. Tapos 52 kilometers, grabe. Tapos yung speed, yung total ascent, time of day. So parang sobrang heart rate meron din. Grabe, all in one na monitor, mga kasambreros. And then ito, no, may last pa pala si Sir Alden dito. Naka-post lang kahapon nitong yung sa fan run nga niya, mga kasambreros, dun sa may bench, active run ng bench, mga kasambreros. So nagpa-picturing sa ito, hindi ito yung binuhat niya, so hindi po ito, mga kasambreros, pero yung fan po ay nagpa-picture at nagpa-video din po, mga kasambreros. And then so ito na nga, no, yung ating pag-uusapan. Okay, so yes, ito na yung pag-uusapan natin. Naging issue ito kasi parang sasabi niya na magbabalikan ng Katniel and so on and so on. Pero sabi dito, nagpapapansin daw, no, si Ma'am Catherine kay Sir DJ. Tapos yung nadagdagan pa yung sa Chicharong Bulaklak, no, parang napagko-connect na mga Katniel fans, mga kasambreros. Pero para sa akin, no, gusto ko tong comment niya ni Sir Joel Lopez sa ating YouTube channel. Sabi niya, wala yan, bumili lang si Kath ng kaparehas na bag na yan kasi gusto niya, pero di yan yung binigay ni X. Pwede naman siyang bumili. No, may point siya dito, no. Salamat Sir Joel sa iyong comment at saka solidity ng pagiging Kathleen fan. So para sa akin, no, gaya ng sabi ng ilang mga Kathinatics, totally moved on na si Kat. Kung kaya kahit na anong gawin niya, parang wala na lang sa kanya. Parang she doesn't give any deeper and ibang motive or meaning, mga kasambreros, sa actions niya when it comes to related kay Sir DJ. Diba yung na-mention nga niya yung sa incognito na kumbaga parang nanonood siya or parang na-mention dun sa Pilipinas Got Talent. So parang wala lang, parang friend mo na
parang nagkaroon kayo ng separation, tapos nagpahilom or nagpa-heal, nagpagaling ng 1 taon, 2 taon. So ano na yun, no? Kapag tayo po ay surrounded by people, especially yung family ni Kat na very supportive and very loving, ay nandiyan pa si Pops Alden, di ba? So kung mapamadali yung healing, kaya malaking factor yung napapaligiran ka ng mapagmahal na mga tao sa pamilya, sa paligid mo, and friends, mga customers. Kasi pag nagkaroon ka ng problema, yung healing process ay madali. Kasi mga regalo ni Lord yun yung mga taong mababait, regalong mabubuti sa iyong buhay. Talagang special gifts din yun ng Panginoon sa atin. Alright, so na po sa ating Cat items ha. Sana po ipangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Ang title po natin, Forever Nating Utang. Bakit kaya ganito ang ating title? Romans 13:8, huwag kayong mananatiling may utang kanino man, maliban sa utang ng pagmamahalan. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Sa English New King James Version, owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law, or fulfilled the commandments of the Lord in the Bible, mga kasembreros. So, yung Romans 13:8, kung kaya yung title natin ay Forever na Utang. So, meron pala tayong forever na utang. And hindi siya literal na utang ng pera or ng utang na, kumaga pa, na material, mga kasembreros. Pero utang siya natin sa Panginoon at sa tao, kumaga pa, sa ating level as a human being in general. So, kumaga pa, yung verse na ito, Romans 13:8, na nirepresentahan tayo, no? Ng powerful message about love and responsibility. So tama 'yun, kasi minsan naririnig natin na yung hindi sapat lang yung love no? Sabi ni Sir Alden, minsan narinig ko siya na love alone is not enough para lang mapatunayan mo sa isang tao na mahal mo siya. Yung love na 'yon ay may kaakibat na responsibility. Yung kasunod nun, for example, I love you, no, mag-I do kayo sa simbahan at saka magkakaroon kayo ng pamilya. Nandun yung responsibility na nag-aantay, mga kasembreros. And ng verse na ito ay nag-emphasize ng kahalagahan na loving one another, indicating that love is a central commandment for us as individuals and as a community. So nagsasuggest ito na yung pagkakautang natin ng pag-ibig sa bawat isa ay something na dapat natin na we should never repay. Ang verse na ito, mga kasembreros, na nag-highlight na love serves as the fulfillment of the law. Kasi nga, di ba, yung Bible, kapag susumahin natin siya, mga kasembreros, ay love talaga yung central theme. Yung pinakamataas na tema o yung pinaka-gist niya, mga kasembreros, pinaka-buod ng Biblia. Pag-ibig, no? Pag-ibig, it speaks about the love of God to humanity. And hindi siya kasi, di ba, yung tao, given na yun yung Diyos, given yun na sobrang pag-ibig niya sa tao. And yung partida, yung love ng tao sa Diyos ay hindi pa yun sigurado. Okay, di ba? Grabe, no? Napakalalim, mga kasembreros. And Apostle Paul reminds us that rather than merely focusing on the rules and regulations, we should root out our actions in love. So hindi lamang siya, kasi iba yung ginagawa mo yung isang bagay out of necessity, out of obligation, out of mandatory or mandate siya, mga kasembreros, kaysa sa willing ka at out of love. Magkaiba po yun, mga kasembreros. Kumbaga para kayong inutusan na bumili, pero sinunod mo yung utos ng magulang mo, pero nagdadabog ka. Parang gano'n, napipilitan ka because it's a mandate, it's a command. So it's an obligation na obliga ka, kaya mo ginawa, mga kasembreros, kesa doon sa talagang mahal mo, mga kasembreros. So whenever we act out of love, we are naturally following the principles outlined in the law. Therefore, in this context, love becomes the guiding force behind our interactions with others. So yung rason ko bakit mo ginagawa yun? Out of love. Bakit mo ginagawa yun? Out of love. So diba may kantang walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namatay para sa sarili lamang. So verse actually sa Bible, mga kasembreros, no? Kung kaya tama yun na yung ating Diyos po, inibig tayo, and we are also ought to love one another, mga kasembreros. Kumbaga pa, siya ang tatay natin, kumbaga pa yung magulang natin. Yung kapatid mo, mahalin mo yan, ha? So parang niremind tayo na yung kapatid natin, mahalin natin.
Okay? Hindi dahil sa kapatid mo sila, hindi dahil sa tao sila, because dahil kapatid mo sila. And yun ang dapat, mga kasambreros. And ang verse na ito ay nagko-consist ng distinct components na each holds significant value. The phrase "owe no one anything" calls us to reflect on our financial responsibilities and encourages us to live within our means. So damay-damay actually ito, no? Hindi lang siya sa pera, mga kasambreros. Sometimes, di ba, kapag mag-asawa ka, you have to provide, no? And si Apostle Paul dito ay in-indicate niya na we should owe love to one another, no? It signifies that love is eternal. So habang buhay, kung kaya yung title po natin ay forever na utang. Forever natin na utang, mga kasambreros. And mapanalulungkot ako minsan, narinig ko yung mga anak na kumapa parang responsibility ba nila na parang kumapa magbalik loob sa magulang, or kumapa pag nagtrabaho sila, responsibility ba nila na kumapa bigyan yung magulang nila. Parang ano yun, parang isang question na yung question na parang anong lasa ng color blue. So parang gano'n siya, it's a nonsense. Wala siyang katuturan, mga kasambreros, para sa akin na hello, question pa ba yun na magpapatulungan mo yung magulang mo kapag kapag nakapagtrabaho ka na, sumasahod ka na. So parang hindi siya question na dapat kina-question. Parang gano'n siya, parang usapin na dapat hindi pinag-uusapan. Dapat kusa na lang yung mga kasambreros. Kaya kapag narinig ko yun sa mga famous na mga tao, yung mga influential na tao sa society, lalo na mga celebrity for example, or sa mga vloggers for example, and even sa aming mga tao sa paligid, no? Talagang nalulungkot ako, mga kasambreros, lalo na kapag umiiyak yung mga magulang, kasi may mga magulang na narinig ako na umiiyak dahil sa ganito ganyan, o sobrang pasaway ng anak. So minsan may mga times din na hindi na palaki na magulang yung mga anak na mabuti. May mga times din naman na may mga anak na napalaki na mabuti, pero hindi talaga sila naging mabuting tao sa pamilya and then sa society in particular. So nakakalungkot lang, and sana ito ay maging gabay sa atin or maging reminder sa atin, mga kasambreros, na mag-inspire sa atin ba na out of love dapat natin ginagawa na kapag nagbibigay tayo sa magulang, sa anak, sa apo, sa kapatid, sa asawa, dapat out of love. And then even our neighbors, no, even the people around us, na kapag tayo po ay may ginagawa or may kapag nasa mindset na natin, nasa dugot laman na natin yung pagmamahal sa kanila. So kahit hindi man sa pera parati o hindi man sa finances, kasi talagang hirap ang buhay ngayon, mga kasambreros, ay ipakita natin yung concern natin, care and concern. Sometimes mag-show up ka lang, no? Magpakita ka lang or magpadama ka ng concern or care or ngamusta, no? Yan yung mga tipong yung mga simpleng act of simpleng act of love, mga kasambreros, na ipapadama natin sa ating kapwa, sa ating long-time friends, no? Sa ating mga classmates for example, sa ating mga office mates for example, na talagang reminder ito lahat sa atin na dapat po ay ipakita natin yung pagmamahal natin, kasi forever nating utang ito. Hindi dahil sa dahil lang responsibility, dahil lang sinabi ni ganito or sinabi ng Biblia, well, of course, reminder sa atin, pero dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, and He gave His only Son para sa atin, mga kasambreros. So sapat na ang pag-ibig ng Diyos para mahalin din natin kapwa. Minsan nakakainis, yes. Minsan nakakapagod, yes. Minsan parang ayaw mo sila mahalin, yes. Minsan nakakaubos ang pasensya, yes na yes. Pero at the end of the day, wag nating patapusin or wag tayong mamatay na hindi tayo padama ng pag-ibig sa kanya, lalo po sa ating family, mga kasambreros. Alright, yun lang po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, and the mighty, holy, sweet, magnificent, our source of love, our source of hope, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time po, mga kasambreros, and paalam po. Love you.